Magsisimula ang ating bagong kwento kung saan ipinakita sa eksena ang isang nayon na nagmimistulang impyerno dahil nasakop na ito ng malaking apoy na kagagawa ng mga demonyo na sumalakay sa buong nayon. At dito ay mayroong tatlong lobo na nanlilisik ang kanilang mga mata na tila ba mayroon silang isang nilalang na kanilang tinitingnan sa kanilang harapan. Ang kanila palang tinitingnan sa kanilang harapan ay itong magandang babae na sabay-sabay na inatake nitong tatlong mga lobo. Pero wala naman imik itong magandang babae bagkus kampante lang niyang tinitingnan ang mga lobo na papasugod na sa kanya. At sa isang galaw lang ng kanyang isang kamay ay lumikha ito sa kanyang buong paligid ng malakas na hangin na nagdulot upang tumilapon ang lobo na umatake sa kanya. Nakaramdam naman ng matinding takot itong isang lalaki nang bigla na lang tumilapon kung saan ang kanyang kinaroroonan ng isang lobo na agad na nawala ng buhay dulot ng ginawa sa kanya ng magandang babae. Kasabay nito ay lumapag kung saan naroroon ang lalaki ang magandang babae. Sa biglaan na paglapit ng magandang babae sa lalaki ay masyadong nagulat itong lalaki na kanya pa sanang tanungin ang magandang babae kung ano ang kanyang pagkakilanlan. Pero hindi natuloy ang kanyang katanungan dahil bigla na lang nagsalita sa kanya itong magandang babae. Ayon pa sa kanya ng magandang babae na halatang masyadong nag-alala sa mga sinapit ng mga nakatira sa buong nayon, na hindi raw niya inaasahan na itong maliit na ordinaryong nayon na ito ay sasalakayin ng mga demonyong lobo. Sinabi din niya habang hindi maalis ang kanyang tingin sa walang buhay na mga katawan ng mga tao na nakatira sa nayon. Nakawawa raw ang mga sinapit ng mga walang kalaban laban na mortal sa kamay ng mga demonyo. Ngunit masyadong nagtataka itong magandang babae nang kanyang nakita ang reaksyon nitong kanyang kausap na lalaki. Dahil bigla na lang nanlaki ang mga mata nito na tila ba mayroon nitong naalala, sabay nagtataka siya na kanyang tinanong ang magandang babae na kung bakit hindi pa raw siya patay, at seryoso pa niyang tinanong ang magandang babae habang pinapawisan na kung nasaan raw ba siya na lugar ngayon, at mas lalong nagulat ang magandang babae dahil bakit alam ng lalaki ang kanyang pangalan at basta-basta lang niya na binanggit ang kanyang pangalan na wala man lang paggalang. At mas lalong nagulat ang magandang babae dahil tuwang-tuwa itong lalaki na kanyang binanggit ang pangalan ng magandang babae na si Hanyan, na kanya itong tinanong kung bakit raw ba ito nandito, pumunta ba ito dito upang kanya lang siyang iligtas. Namumula naman ang mukha ni Hanyan na bahagyang pinapawisan na kanyang tinanong ang lalaki na kung bakit raw niya alam ang kanyang pangalan, at pakiusap bitawan na niya ang kanyang mga kamay dahil hindi niya alam kung saan niya nalaman ang kanyang pagkakilanlan. Pero mas lalong nagulantang si Hanyan na nanlaki ang kanyang mga mata dahil walang alinlangan ang ating pangunahin na tauhan na kanya siyang niyakap, at nakaramdam ng inis si Hanyan dahil sinabi pa sa kanya ng ating pangunahin na tauhan na huwag na din daw itong mag-alala dahil hindi na raw siya magiging malandi sa ibang mga babae dahil simula ngayon ay masaya na silang magkasama pang habang buhay. Ngunit napatigil naman sa kanyang pagsasalita itong ating pangunahin na tauhan na nagtataka na kanyang tinanong ang inis na si Hanyan na kung bakit pakiramdam niya na parang siya ay nanginginig. Sa nangyari ay makikita si Hanyan na nandidilim ang kanyang mukha na kanyang sinampal ng pagkalakas-lakas itong ating pangunahin na tauhan. Gulat na gulat naman ang ating bida na kanyang tinanong si Hanyan na kung balak raw ba niya na kanyang patayin ang kanyang asawa. Matapos doon ay makikita ang ating bida na ito ay tumilapon ng pagkalakas-lakas sa malaking bato at ito ay nagdulot upang siya ay napabulwak ng dugo na kanyang tinamo ang malaking pinsala sa kanyang buong katawan. Nang nakita ng isang batang lalaki ang masalimuot na nangyari sa ating bida ay dali-dali itong tumakbo upang kanyang pigilan si Hanyan sa kanyang gagawin sa ating pangunahin na tauhan. Sabay dali-dali siyang lumapit kung nasaan nakahandusay ang ating bida na kanyang binanggit ang pangalan nito na si Xiao Feng, sambit pa niya kay Xiao Feng na gumising raw ito at humingi ng paumanhin sa magandang babae. Habang dahan-dahan na nawala ng malay si Xiao Yifeng ay kanyang tinitingnan ang lalaki na humingi ng paumanhin kay Hanyan sa ginawa sa kanya ng ating bida, at nasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili na kakaiba raw itong mga nangyari, dahil itong Xiao Village ay nawasak na matagal na panahon na ang nakalipas. Maaari bang siya ay bumalik sa kanyang nakaraan? At sa kanyang nakaraan noong siya ay papaalis upang kanyang iwanan ang kanyang asawa ay naalala niya noon na tinawag ng kanyang asawa ang kanyang pangalan. At ito ay umiiyak na masyadong nag-alala sa kanyang paglisan, sa huling sandali na nagkita sila ng kanyang asawa ay niyakap siya ng mahigpit ng kanyang asawa na nagsaad sa kanya na ipapangako raw niya sa kanya na siya ay babalik sa kanyang piling ng ligtas. Dahil hindi niya gusto na mag-alala sa kanya ang kanyang asawa sa kanyang paglisan, ay nag-iwan siya noon ng pangako sa kanyang asawa na siya raw ay babalik ng ligtas at magsasama silang dalawa ng panghabang buhay.
Pero sa kasamaan na palad siya ay nalagay sa alanganin noong kanyang nilabanan ang hukbo ng 7 makapangyarihang prinsipe ng mga demonyo ng kamatayan, at sa bandang huli ay ang kanya nalang magagawa ay ngumiti dahil batid niya na doon na talaga magwawakas ang kanyang buhay, kung kaya kanyang napagpasyahan na kanya nalang pasabugin ang kanyang sarili sa gitna ng mga maraming hukbo ng mga demonyo. Pinakita naman sa eksena ang nasa himpapawid na kasing laki ng isang gusali na flying ship na pinapalibutan ng mga ulap sa buong paligid. Dito makikita na kagigising pa lang ni Xiao Yifeng at kanyang sinisigaw ang pangalan ni Han Yan, pero nang kanyang pagtingin sa kanyang buong paligid ay labis siya na nagtataka na napapatanong sa kanyang sarili na kung nasaan na raw ba siya na lugar. Sabay kanyang tiningnan ang kanyang mga kamay na kanyang nasabi na kung hindi raw ba ito panaginip ngayon bakit hindi pa raw siya namatay. Habang abala pa siya sa pag-iisip kung ano talaga ang nangyari sa kanya ay natuon naman ang kanyang pansin sa tapat ng pintuan ng silid dahil mayroong biglaan na nagsalita. Ang tumawag pala sa pansin ni Xiao Yifeng ay itong magandang babae, sinabi pa niya sa ating pangunahin na tauhan na sa wakas nagising na siya, pakiusap sundan niya siya dahil ang kanilang palace master ay gusto siyang makita. Nabigla naman itong babae na kanyang tinitingnan ng ating bida dahil nagtanong sa kanya si Xiao Yifeng na kung maaari raw ba niyang malaman kung nasaan siya ngayon. Sinabi naman sa kanya nitong babae na sila raw ay pupunta sa flying ship para sila ay dalhin doon sa Wentian sect, kaya magmadali na siya dahil hinihintay na siya ng kanilang palace master, at tuluyan na nga na naglakad si Xiao Yifeng upang kanyang puntahan ang kanyang dating asawa sa kanyang nakaraan na buhay. Habang siya ay naglalakad at tumingin-tingin sa kanyang buong paligid ay dito kanyang napagtanto na totoo raw na bumalik siya sa kanyang nakaraan noong panahon na ni-rescue siya ni Han Yan, at nang papasok na sa pintuan si Xiao Yifeng ay kanya naman nasabi na naging asawa raw niya si Han Yan pagdating ng panahon pero sa kanyang kasalukuyan na panahon ngayon ay hindi pa siya kilala ni Han Yan. Ngunit nagulantang naman si Xiao Yifeng na nakaramdam ng matinding takot dahil mayroong sumigaw sa kanya na magbigay raw ito ng respeto. Hindi ba niya alam kung paano isarado ang pintuan matapos siyang pumasok sa kanyang silid? Tanong pa ng nagsasalita na kung ang kanya raw bang pangalan ay Xiao Yifeng. Ang nagsasalita pala ay itong maladyosa na kagandahan na si Han Yan. Siya ay nanggaling sa Wentian sect sa Maayan Realm, ang kanyang buong pangalan ay si Lady Guang Han, si Han Yan ay isang diwata ng kanilang sect, siya ay malamig at mapagmataas tulad ng yelo, pero kahit na ganoon siya ay dalisay at walang kapintasan na babaeng cultivator sa mundo ng cultivation. Hindi mabilang ang mga lalaki na hindi maiwasan na magkagusto sa kanya sa isa lang nila na tingin. Pero ni isa sa mga lalaki na yun ay walang pakialam si Han Yan. Ngunit sa paglipas ng maraming taon kahit ang tunay niya na pangalan ay lihim pa rin sa karamihan, makita lang ng mga kalalakihan ang kagandahan ni Han Yan ay parang mamatay na sila sa sobrang ganda ng Diyosa na kanilang nakita. At dito seryoso na tinanong ni Han Yan si Xiao Yifeng na kung bakit raw niya nalaman ang kanyang pangalan, kaya raw niya siya pinatawag dito dahil masyado siyang curious sa kanya. Sinabi naman sa kanya ni Xiao Yifeng na ang kanya raw ipapaliwanag ngayon ay alam niya na hindi ito kapanipaniwala pero sana kanya siyang pagkatiwalaan. Ayon pa ni Xiao Yifeng kay Han Yan na siya raw ay nanggaling sa hinaharap at ang rason kung bakit alam niya ang kanyang pangalan dahil siya ang kanyang asawa. Sa mga sinabi ni Xiao Yifeng ay masyadong nainis si Han Yan, sambit pa niya kay Xiao Yifeng na bibigyan pa raw niya siya ng isa pang pagkakataon para sabihin kung ano talaga ang katotohanan bakit alam niya ang kanyang pangalan. Nang dahil nagalit na si Han Yan sa mga paliwanag ni Xiao Yifeng na walang kabuluhan ay napamura na lang itong ating bida sa kanyang isip-isip dahil paano raw ba niya ito ipapaliwanag sa kanyang asawa kapag nagagalit na siya ng ganito. At seryosong iginiit ni Xiao Yifeng kay Han Yan na siya talaga ang kanyang asawa. Hindi siya nagsisinungaling sa kanya. Halos gusto nang pumatay ng tao si Han Yan sa sobrang inis na nagpapalabas ng aura sa kanyang katawan dahil sinabi pa sa kanya nitong si Xiao Yifeng na ang paborito raw ni Han Yan ay saging, at ayaw na ayaw din daw niya sa mga ahas. Noong siya pa raw ay isang mortal ay kinagat siya ng isang aso, at saka ang kanya raw palayaw ay Yan Yan. Ang ganoon raw na palayaw ay nakuha galing sa isang manghuhula na kinuha ng kanyang ama. Ngunit napatigil sa pagpapaliwanag si Xiao Yifeng dahil hindi na makatiis itong si Han Yan sa kadaldalan nitong ating bida at kanya itong pinapatahimik, na kanyang inatake si Xiao Yifeng gamit ang kanyang aura. Sinabi pa ni Han Yan sa kanyang asawa na sa kanya raw pag-imbestiga ngayon kanyang nakumpirma na siya ay tunay na spy na pinadala ng demonic sect. Tanong pa niya kay Xiao Yifeng na may seryosong tono na sabihin raw niya sa kanya ang totoo kung sino ang nagpadala sa kanya dito. Kahit nahihirapan sa paghinga ay iginiit pa rin itong si Xiao Yifeng sa kanyang asawa na siya ay talagang nagsasabi ng totoo,
At bilang patunay si Han Yan ay mayroong congenital cold ice vein sa loob ng kanyang katawan, at siya din daw ay nag-practice ng ice heart technique, hindi ito ang Nine Scroll of Heavens na karaniwang technique na tinuturo ng Heaven Sect. Sa ibinigay na impormasyon ni Xiao Yifeng patungkol sa sarili ni Han Yan ay masyadong nagtataka itong si Han Yan dahil maging ang teknik na kanyang pinag-aralan ay alam din ng lalaki na ito, na ang kanyalang master ang nakakaalam. Paano raw nailabas ang kanyang pagkakilanlan? Maaari bang ang kanyang master ang nagsabi sa kanya nito? Sabay sinabi ni Han Yan kay Xiao Yifeng na hindi raw niya inaasahan na makikita niya ang ganitong klase na lihim. Ikinumpas na nga ni Han Yan ang kanyang isang kamay na kanyang sinaad kay Xiao Yifeng na kinakailangan raw muna niyang tingnan ang loob ng kanyang isip bago niya siya patayin. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Xiao Yifeng na kanya sanang ilagan ang aura na papalapit na sa kanya na ipinalabas ni Han Yan. Pahabol pa na sabi ng ating bida sa kanyang asawa na mayroon raw siyang pulang birthmark na hugis luha sa kanyang isang hita. At dito napatigil sa pagsasalita si Xiao Yifeng dahil nakatutok na sa kanyang noo ang daliri ng kanyang asawa, matapos nito ay bigla na lang napaupo sa sahig itong ating bida na nakaramdam ng sakit sa kanyang puwet. At hingal na hingal ito na tumutulo ang kanyang laway na kanyang sinabi kay Han Yan na imposible naman daw na malaman din ng isang spy ang kanyang tinatagong birthmark sa kanyang hita. Ngunit nang pagtingin niya kay Han Yan ay masyado siyang nagulat na nanlaki ang kanyang mga mata, dahil pala lumabas ang maraming pawis sa mukha ni Han Yan na masyadong namumula, na kanyang tinanong kay Xiao Yifeng na ano pa raw ang kanyang nalalaman patungkol sa kanya. Pinagpag naman ni Xiao Yifeng ang kanyang damit na kanyang ipinaliwanag sa kanyang asawa na alam din daw niya na mayroon din siyang marka ng ice lotus sa kanyang kanang bahagi ng dibdib, nabuo ang marka na ito dahil sa kanyang pag-iinsayo ng ice heart technique. Ang teknik na ito ay itinuro sa kanya ng kanyang guro, pero lingid sa kanyang kaalaman ito pala ay isang furnace technique. At napakagat na lang sa kanyang labi itong si Han Yan dahil sinabi din sa kanya ni Xiao Yifeng na kung mawawala raw ang kanyang virginity habang nagsasanay ng teknik na ito ay malilipat ang kanyang kapangyarihan sa ibang tao. Dagdag pa sa kanya ni Xiao Yifeng habang dahan-dahan na naglakad sa kanyang asawa, na siya raw ay maswerte dahil kanyang nalaman ang panluloko ng kanyang master, kaya palihim niyang pinatay ang kanyang master, at kanya itong tinakpan na aksidente lang ang nangyari. Kaya ito ang naging daan ng kasalukuyan na Palace Master upang kanyang makuha ang ganitong posisyon, at ang katotohanan siya ang kanyang asawa sa hinaharap. Sa nalaman ni Han Yan ay masyado siyang nagulantang na hindi na makagalaw sa mga ibinigay na impormasyon ng ating bida sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon. Makikita sa mga mata nito na ito ay nahihiya na para bang mayroong gustong sabihin kay Xiao Yifeng. Sabay kanyang tinanong ang ating bida na maliban daw sa kanyang mga nalaman sa kanyang sarili ano pa raw ba ang iba niyang mga nalalaman, imposible naman daw na mayroon pang ibang nakakaalam nitong kanyang pinaliwanag sa kanya ngayon. Habang seryoso na nakatingin si Xiao Yifeng sa kanyang asawa ay tinanong siya nito na kanya raw nabanggit na siya ay nanggaling sa hinaharap, ipaliwanag raw niya sa kanya kung ano ang nangyari sa kanyang sarili sa hinaharap. Sa katanungan ni Han Yan ay napabuntong hininga si Xiao Yifeng upang kanyang ipapaliwanag kung ano talaga ang mga nangyari kay Han Yan. Paliwanag pa ni Xiao Yifeng kay Han Yan na ang kanila raw hinaharap ay isang magulong panahon na hindi pa nakikita ng libu-libong taon. Mula ngayon 50 taon pagkatapos, magsisimula ang bagong digmaan laban sa mga matutuwid at mga masama, ang banal na lupain ay masasakop ng mga apoy, ang 4 na palasyo ng Heaven Sect ay mawawasak, ang Red Sun Sect ay nagtraidor at sumali sa Demon Sect, ang Luobok Sect ay isa lang pangalan, at ang 2 dakilang monghe na walang hugis na templo ay parehas din na namatay. At siya daw na si Xiao Yifeng ay pinaratangan ng isang traidor ng Heaven Sect, dahil sa paratang na yun siya ay tumakas sa mundong ito na bitbit ang paratang na isang mamamatay tao, ngunit sa hindi inaasahan na kanyang masalimuot na nangyari ay nakita niya si Han Yan at naging kanyang asawa. Matapos doon ay kanilang napagpasyahan dalawa na iwanan na lang ang lahat at sila ay magretiro na magkasama, at hindi na nila alalahanin ang mga nangyayari sa mundo, ngunit sa hindi inaasahan mayroon silang nakilala na isang nakatagong kaaway sa kanilang pintuan, sa kaganapan na yun ay nakipaglaban siya sa hukbo ng mga kalaban. Sabay hinawakan ni Xiao Yifeng ang kamay ni Han Yan dahil matapos daw doon siya ay nagbuwis ng buhay laban sa kanyang kaaway. Inaakala raw talaga niya sa panahon na yon na hindi na niya makikita pang muli si Han Yan, pero hindi raw niya inaasahan ang kanyang iminulat ang kanyang mga mata, siya raw ay bumalik sa kanyang nakaraan sa panahon na iniligtas siya ni Han Yan. Sa biglaan na paglapit ni Xiao Yifeng kay Han Yan ay hindi na alam ni Han Yan ang kanyang gagawin na nakaramdam ng matinding hiya. Malumanay pang sinabi ni Xiao Yifeng sa kanyang asawa na muli na naman daw silang dalawa na nagkita,
Ang pangyayari raw na ito ay biyaya ng kalangitan para sa kanilang dalawa. Hindi naman makapagsalita itong si Hanyan na masyadong namumula ang kanyang mukha sa panlalambing sa kanya nitong tao na ngayon pa lang niya nakilala. Samantala nagtanong naman itong isang babae sa kanyang kasama, na halos dumating na daw sila sa sekta, bakit hindi pa daw lumabas ang lalaki dito? Nagtataka daw siya kung ano ba ang negosyo na tinalakay ng kanilang sect master sa lalaki na yun. Sambit naman itong babae na naghatid kanina sa ating bida na marahil mayroon lang daw iilang mga katanungan ang kanilang sect master na hindi na nila kinakailangan na malaman, dagdag pa niya na alam naman daw nila kung ano ang ugali ng kanilang sect master pagdating sa mga lalaki. Pero sa loob naman ng silid ni Hanyan ay makikita si Xiao Yifeng na mayroong ginuguhit sa papel habang pinapanood ng kanyang asawa. Habang nakatingin si Hanyan sa ginagawa ni Xiao Yifeng ay kanya itong tinanong na kung ito raw ba ang kanyang nabanggit kanina na ang pinahusay na pamamaraan. Naagad naman na pinasangayunan ni Xiao Yifeng ang katanungan sa kanya ni Hanyan dahil itong awit na Yelong Puso ay 3 taon nilang dalawa na pinag-aralan. Nang dahan-dahan na lumapit si Hanyan kay Xiao Yifeng ay nagsaad siya kay Xiao Yifeng na ang karamihan sa daanan ng meridian nito ay para lamang sa mayroong malamig na daluyan. Hindi ito bagay na pagsikapan ng mga ordinaryong tao. Tugon naman sa kanya ni Xiao Yifeng habang namumula ang kanyang mukha na lumabas ang maraming pawis na talagang matalino raw talaga ang kanyang asawa dahil ginawa ang teknik na ito para lamang sa kanya. At nakaramdam ng pagkakilig itong si Hanyan kay Xiao Yifeng nang binanggit ni Xiao Yifeng na itong teknik raw na ito ay hindi lang mas malakas at hindi din ito isang dual cultivation technique. Sa ganito raw na pamamaraan ng kanilang buhay noon bilang mag-asawa ay hindi nila pinapayagan na masisira ang kanyang cultivation. At hindi na nga makatiis si Hanyan dahil kanyang sinigawan si Xiao Yifeng na nakaramdam ng matinding hiya na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na ang kanyang asawa. Bagaman siya raw ay nagmula sa hinaharap, paano naman daw niya malalaman na ang Hanyan na kanyang kilala noon ay pareho ang personalidad sa kanyang kasalukuyan ngayon. Dagdag pa niya habang namumula ang kanyang mukha na tama. Ang kanyang kilala sa hinaharap na Hanyan ay baka nanggaling sa ibang mundo, hindi siya ang kanyang nakilala. Sa isip-isip naman ni Xiao Yifeng habang kanyang tinitingnan si Hanyan na nagpapalusot, na kahit sa kanya raw nakaraan na buhay ay si Hanyan lang din ang nag-iisip patungkol sa parallel world, malaki raw talaga ang kanyang utak pagdating sa usaping ganito. Nang natapos na sa pagsulat ng teknik si Xiao Yifeng ay kanyang sinaad kay Hanyan na tama daw ang kanyang mga sinabi na hindi talaga sila mag-asawa ngayon. Sa sinabi ni Xiao Yifeng ay nagtataka si Hanyan kung bakit biglang nagbago ang iniisip nitong si Xiao Yifeng, pero mas lalo siyang nagulat na nakaramdam ng inis dahil sinaad sa kanya ni Xiao Yifeng na inihanda raw niya ang teknik na ito para sa kanyang asawa pero sa kanilang relasyon ngayon ay hindi naman sila mag-asawa kaya hindi niya ito ibibigay sa iba. At natatawa pa na iniinis ni Xiao Yifeng si Hanyan na kung ano raw ba ang kanyang problema. Hindi naman daw niya siguro binabalak na kanyang sapilitan na kunin itong token na kanyang gawa para sa kanyang asawa. Sabay tumalikod si Hanyan na inis na kanyang sinabihan si Xiao Yifeng na sino naman daw ang may gusto sa ganoon na teknik, gagawa daw siya ng teknik para sa kanyang sarili. Sa biglaan na pagtalikod ni Hanyan ay malambing naman siyang tinawag ni Xiao Yifeng na nagbibiro lang naman daw siya, pwede naman niya itong ibigay sa kanya. Sa sinabi ni Xiao Yifeng ay huminto sa paglalakad si Hanyan na kanyang iniisip na kung ano raw ba ang kondisyon ng lalaki na ito para kanyang ibigay sa kanya ang teknik. Sabay itinuro ni Xiao Yifeng ang kanyang sarili na kanyang sinaad kay Hanyan na ibibigay raw niya sa kanya itong teknik basta tanggapin raw niya siya bilang kanyang direct disciple, papayag raw ba siya dito sa kanyang alok. Sa ibinigay na kondisyon ni Xiao Yifeng ay sinigawan siya ni Hanyan na ang court raw nila dito ay halos lahat mga babae, paano naman daw niya siya papapasukin dito, imposible daw ang kanyang gustong mangyari. Seryoso lang naman siyang tiningnan ni Xiao Yifeng na kung wala raw bang puwang para sa negosasyon, at wala na nga na nagawa si Xiao Yifeng kung hindi tanggapin na lang niya na hindi talaga siya kukunin ni Hanyan bilang kanyang direct disciple, simula raw ngayon ay hindi na siya makikialam sa Palace Master. Si Hanyan naman na nakikinig kay Xiao Yifeng ay nag-aalinlangan kung kanya ba talagang kukunin ang ating bida bilang kanyang direct disciple. At mas lalong nakaramdam ng pagkabahala si Hanyan dahil sinaad sa kanya ni Xiao Yifeng na aalis na raw siya ngayon, at simula raw ngayon hindi na raw silang dalawa magkakaroon ng anumang relasyon. Dahil sa mga binanggit na mga salita ni Xiao Yifeng ay napakagat na lang sa kanyang labi itong si Hanyan. Nagpintig naman itong tainga ni Xiao Yifeng dahil pinapahinto siya sa pag-alis ni Hanyan. Sa biglaan na pagpigil ni Hanyan na huwag siyang umalis ay makikita sa imahe nitong si Xiao Yifeng na mayroong ngiting tagumpay dahil nahulog sa kanyang palusot itong si Hanyan.
Pinapawisan pang tinugon ni Hanyan kay Xiao Yifeng na kanya raw siyang pinapayagan na pumasok sa kanyang hukuman, ngunit hindi raw niya maaring gawin ang anumang sumasalungat sa katarungan, kung kanya raw itong gagawin ay hindi niya siya patatawarin. At nahihiya pa niyang sinabi kay Xiao Yifeng na huwag din daw niyang ipagsasabi ang kanilang relasyon dalawa, na agad naman na pinasangayunan ni Xiao Yifeng ang kondisyon sa kanya ni Hanyan dahil hindi raw ito big deal para sa kanya. Habang tinitingnan ni Hanyan si Xiao Yifeng ay kanya itong tinanong kung ano raw ba ang kanyang gagawin pagkatapos nito. Masaya naman na tinugon ni Xiao Yifeng sa kanya na siya na raw mismo ang magsusulat ng teknik para sa kanya. Sa labas naman ng flying ship ay masyado namang namangha ang mga ordinaryong tao ng kanila nang nakita ang teritoryo ng Wentian sect, nasabi na lang nila na kung ito na raw ba ang lugar kung saan nakatira ang mga cultivator. At napatingala sila sa kanilang itaas dahil nagsalita sa kanilang lahat si Hanyan na ang kanila raw nakikita ngayon ay ang kanyang Wentian sect. Ang mga tao na mapipili bilang disciple ay ang mga taong angkop para sa kanilang sekta. Bago raw sila makasali ay kinakailangan na lumahok muna silang lahat sa espiritual na pagsubok upang kanilang kumpirmahin at mapatunayan ang kanilang mga potensyal sa kani-kanilang mga espiritual na mga kakayahan. Ang mga kalahok naman upang makapasok sa Wentian sect ay nag-usap-usap na sa pagkakataon raw na ito ang Palace Master ang magdidikta kung saan raw sila nabibilang, habang abala ang karamihang mga tao kung ano ba ang kanilang dapat na gawin upang matanggap na disciple ay itong lalaki naman ay litong-lito na ang kanyang iniisip kung nasaan na raw ba ngayon si Xiao Yifeng. Pero napasigaw siya ng malakas sa sobrang gulat na lumabas ang kanyang maraming pawis dahil bigla na lang hinawakan ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat. Sa sobrang inis nitong lalaki ay kanyang tinanong si Xiao Yifeng kung saan raw ba ito pumunta dahil hindi niya siya nakita sa kanilang buong biyahe. Natatawa naman na tumugon sa kanya si Xiao Yifeng na humihingi ng paumanhin dahil hindi raw niya mapigilan ang kanyang sarili na tumingin-tingin sa mga magagandang mga babae. Mayroon naman ibinulong itong lalaki kay Xiao Yifeng dahil mayroon raw siyang mahalagang sasabihin sa kanya. Ito ay kanyang nakalap noong siya ay nagtanong-tanong. Ayon pa nitong lalaki habang lumabas ang kanyang maraming pawis na maliban daw sa kanilang dalawa na sumali dito sa Midway. Ang lahat na raw na mga mortal na sumali dito ay mga piniling alagad ng mga dakilang cultivator, sila ay mayroong mga matataas na mga talento, dagdag pa niya na kapag hindi raw maganda ang kanilang mga espiritual na ugat ay walang alinlangan na sila ay papaalisin dito. Pero sa kabila ng mga paliwanag nitong lalaki ay tinapik-tapik lang ni Xiao Yifeng ang kanyang balikat dahil huwag raw itong mag-alala. Sabay nakangiti na sinabi ni Xiao Yifeng sa kanyang kasama na maliban raw sa mga talento ay kinakailangan din ng swerte upang matanggap bilang isang disciple. Sa binanggit na mga salita ni Xiao Yifeng ay nawala na ang kaba sa dibdib nitong kanyang kasama dahil may punto raw ang kanyang mga sinasabi. Sambit naman sa kanya ni Xiao Yifeng na hindi lang naman daw sila nakabatay sa swerte dahil magkakaroon din sila ng pagkakataon. Pero sa isip-isip naman ng ating bida na hindi lang raw inaakala nitong kanyang kaibigan na siya ang namumukod-tangi sa kanilang batch ngayon, siya ay lumagpas pa sa kanyang mga nagawa sa kanyang nakaraan na buhay, pero sa pagkakataon daw na ito ay maghahanda siya ng maaga upang kanyang mapagtagumpayan ang kanyang mga kapintasan noon, at nagulat ang kanyang kaibigan dahil sinisigaw ni Xiao Yifeng na ngayon daw oras na nila upang kanilang matingnan ang kanilang espiritual na mga kapangyarihan.